Kung kailan itong si Sara Diskaya, ang mag-asawang Diskaya, kumakanta na, nagkakaroon na ng kabuluhan yung investigasyon, na kung saan nung mga unang linggo, sinasabihan yung wala namang katuturan yung investigasyon ni Senator Rodante Marcoleta. Ngayon na kumakanta na, unti-unti nang sinisiwalat, unti-unti nang pinasisilip ang liwanag ng pag-asa at ng katotohanan, bigla niyong papalitan. Alam nyo, sabi ng mga taga-suporta ng mga senador na nagkampihan, tama lang yan, patalsikin si Marcoleta, napakahina ng investigasyon. Si Senator Rodante Marcoleta lang po ang nakapagkumbinsi sa mga yan para kumanta na, dahil nakipag-deal si Senator Rodante Marcoleta sa mga yan. Reaction by PH. Yan po, magandang araw po sa inyo, mga ka-reaction by. Ako po si Reaction by. Ayan, eto po mga ka-reaction. Sabay-sabay po natin panoorin at sabayan po nating reaksyonan ito sa comment section. Panoorin natin ito mga ka-reaction at mag-comment po kayo sa may comment section. Yan, at huwag nyo pong kalimutang mag-subscribe, mag-like, at mag-share. Yeah? I-share nyo po ito sa ating mga friends, mga friendster. So, ang sabi nga ni Tatay Digong sa ating bayan, I am not Filipino for nothing. Ayan. At mahalin po natin ang ating sarili nating bayang Pilipinas. So, ito po, pag-usapan po natin paano binalasahan ng mga senador ang Senado habang ito ay si Senador Marcoleta nasa hearing ng mga kontraktor, no? Paano po nangyari yun? Ilang mga senador nasa baba po, samantalang itong mga ibang senador na nagbalasahan, no? Nagbalasahan talaga na natanggal si Chis Escudero bilang Senate President, pumalit si si Tito Soto. Alam nyo na po kung paano nangyari yan. So, paano natin sasabihin na patas ang laban? Palagay nyo po ba patas ang laban? Habang ang mga ilang senador nasa baba, no? Kahit sabihin man nila na alam na nila yon, hindi pa rin dapat nasa present pa po ba, di ba? Kung merong mga balasahan yan, dapat kumpleto po ang mga senador, di ba? So ito po, panoorin natin si kaibigan nating tawag ng karunungan, tinig ng karunungan, no? So ito na po. Pagbati po mga kababayan, patuloy po kayong nakikinig sa tinig ng karunungan. Akala ko mga kababayan, si Senator Rodante Marcoleta lang ang may pasabog sa ikatlong hearing session ng pag-iimbestiga po ng Senate Blue Ribbon Committee dyan sa malawak na anomalya ng flood control projects. Abay, sumabay ang mas malaking pasabog ng kabuuan ng Senado na kung saan ang liderato abay napalitan. Ang former Senate President na si Chis Escudero ay pinalitan po ng kasalukuyang Senate President na si Tito Soto. At ang nakakatawa pa dito, kagabi dahil nga sa palitan ng liderato, kagabi alas 7 po, nag-upload po tayo ng isang video dito sa isang channel sapagkat tayo po ay nakakuha ng impormasyon. Sabi ko nga, bagaman yun ay hindi pa kumpirmado kagabi, pero may posibilidad na kung saan patatalsikin ng bagong Senate President na kung saan ito nga si Senator Tito Soto, etong si Senator Rodante Marcoleta sa pagiging chairman ng Senate Blue Ribbon Committee. At ang napipisil nga, napapalit sa kanya ay si Senator Ping Lacson. Ngayon, nag-antay tayo ng ilang oras, nag-antabay tayo, meron pang isang pangalan ng senador ang umangat, bumangon,
napapalit daw sa pwesto ni Senator Marcoleta. Walang iba kundi ang nasa majority block din na si Senator Risa Hontiveros. Pagdating ng alas 10 mga kababayan, dito na nagulantang ang lahat. Dito talagang nanlumo ang napakaraming Pilipino ng opisyal ng patalsikin ni Senate President Tito Soto, si Senator Rodante Marcoleta sa kanyang pagiging chairman ng Senate Blue Ribbon Committee. At ang ipinalit, walang iba kundi si Senator Ping Lacson. Ngayon, mga kababayan, ang sigaw ng mamamayang Pilipino, ang tanong ng sambayanan, katinig, valid po ba yung naging botohan? Paano po nangyari yung botohan? Bakit biglaan na lang po? Bakit para bagang sinabay pa sa hearing ni Senator Marcoleta sa Senate Blue Ribbon Committee? Well, mga kababayan, sa totoo lang, yung nasa majority block po, yung 15 senador na yon, sila lang naman po ang nagbotohan. Sila lang po. Sila lang po yung nagpulong, nagsagawa ng sesyon para patalsikin si former Senate President Chiz Escudero. Alam nyo kung kailan ginawa yung nasabing botohan? Sa panahon na itong si Senator Rodante Marcoleta busy sa pag-iimbestiga dyan sa flood control projects anomaly. Alam nyo, may ipapapansin ako sa inyong isang maliit na bahagi lang naman. Saglit lang ito. Habang itong si Senator Rodante Marcoleta ay nangunguna, nangangasiwa ng hearing. Habang ginagampanan ng nasabing senador yung kanyang tungkulin sa nasabing komite. Pansinin nyo po ito, itong bahaging ito na ito yung bahagi na kung saan itong si Diskaya ay binabasa na niya yung sworn statement niya, yung pagkanta niya sa mga politiko na sangkot dyan sa anomalya. Sa unahang bahagi po ito, pansinin ninyo ito, panoorin natin, makikita nyo sa screen. Nagkaroon ng konting tagumpay ang St. Gerard Construction. Kaya minabuti namin mag-asawa na mag-expand at bumuo ng ibang kumpanya tulad ng Alpha and Omega General Contractor and Development Corporation. Interjection, Mr. Eto Chair. What is the Nag-interject interjection? Salamat, Mr. Chair. Kailangan ko lang pong umakyat sa office sandali para sa isang pulong, but hopefully pagbalik ay nandito pa rin sina Mr. and Ms. Diskaya dahil meron din po akong mga tanong para sa kanila. Oh yes, I Salamat will make po, sure Mr. that they Chair. will be here for your questioning. Yun. Yan yung panahon. Ang akala ko nga po, nung panahon na si Senator Risa Hontiveros ay nagpaalam, nag-interject siya na siya raw ay may pulong sa opisina. Akala ko sa opisina niya. Akala ko yung kasama niya siya, tapos yung mga staff niya. Akala ko ganun eh. O di kaya may isa pang session na dadaluhan. Abay, yun pala, nagsagawa na ng botohan. Kaya pala, nung bandang huli, makikita nyo po sa screen, tignan ninyo yung mga litratong yan. Iilan na lang ang senador na nandyan. Ayun o, si Senator Rodante Marcoleta, si Senator Bato de la Rosa, si Senator Jinggoy. Yan na lang. Sila na lang yan. Andyan nga dapat si Senator Erwin, si Senator Raffy, si Senator Risa. Nandyan yan sa mga unahang bahagi. Pero pagdating nung late na, nagsiwalaan. Yun pala, nagsagawa na ng botohan. Eh ngayon, baka may magtanong, katinig, valid po ba yun? Kasi, batay po sa interview kay Senator Jinggoy Estrada, wala po silang kaalam-alam. Habang nagsasagawa sila ng pag-iimbestiga, wala silang alam na meron na palang botohan na nangyari. Nalaman na lang nila nung huli na. Sa makatuwid, si Senator Rodante Marcoleta wala ring alam na habang siya ay busy sa pag-iimbestiga, itong ibang mga senador nagbabalak na magpatalsik. Ayun po. Narinig niyo po yan, mga ka-reaction bay, ha? So, kayo na po bahalang mag-comment kung ano pong ko-comment nyo. Ako po, re-reactionan ko lang po ito, no? Sa palagay nyo, tama ba ang ginawa ng mga ibang senador na nandyan sa Senate Blue Ribbon Committee? Unang-una po, eto, no? Kung talagang mahalaga ang mga hearing na yan,
palagay nyo ba, unahin pa ba yung mga pagbabalasahan dyan sa Senado? Inuna pa yung pagbabalasahan kaysa sa hearing ng mga corrupt na mga hindi lang Diskaya, mga kontraktor. Pati na yung mga sinasambit ni Diskaya, mga DPWH na corrupt, pati mga opisyal ng mga gobyerno. Ayan. So, ano po yung importante? Ang balasahan ba yan? O yung mga hearing na po na patungkol ito sa corruption na nagaganap kasalukuyan sa buong Pilipinas? Di ba? Ganun po ba? Ganyan talaga ang mga Pilipinong mga nanunungkulan sa ating bayan? Bakit po ba? Importante po ba yung balasahan na yan? Hindi ba mo pwedeng ipagpaliban kinabukasan? Di ba? Tama ba yan? Oh, kayo pong humusga mga ka-reaction bay. Kung tama po yung ginawa nila. Ayan po, sinabi ni Katinig na si Senador Jinggoy na walang kaalam-alam sa mga balasahan din. Oh, paano nangyari po yun? Talagang itong administrasyon o ano man to, bakit nagkagaganyan ang mga opisyal? Palagay niyo po ba tama yan? Siyempre, si Senador Jinggoy, Senador Bato, Senador Marcoleta, parte po ng Senado yan. Hindi po ba nila pwedeng hintayin? Ganun po ba yon? Nakakatawa, di ba? Nakakatawa, kahit sino po, punta ka ng Kamara, punta ka ng Senado, nasan po yung mga Pilipino? Niloloko nyo lang ata yung mga Pilipino, mga mamamayang Pilipino. Hindi tayo patas lumaban, ika nga. Yan po ang katotohanan na nangyayari dito sa ating bansa. Pero ewan ko lang po, kahit na po siguro mag-attend si Senador Marcoleta o ano, at least nandun po sila, wala problema. Okay lang kahit matanggal. Importante po, buo sila. Ganun lang po kasimple ang hinahanap natin. Hindi naman porke wala sila o ano, mas maganda kung nandun, kung matanggal man siya, wala tayong masasabi. Pero ngayon, nakita natin, habang nag-hearing, nagbabalasahan na pala yan sa taas. So, ewan ko po, sino may pakana niyan? Isa pong question mark yan sa ating mamamayan, no? At magbago ng liderato. Alam nyo, masasabi ko, eto sa aking opinion ginawa yung pagbabago na yan para lang mapatalsik si Senator Rodante Marcoleta. Alam nyo kung bakit? Kasi, kapag kabago ng Senate President, yung Senate President na yon, siya yung may kapangyarihan na magtalaga ng mga chairpersons sa bawat komite. Sa makatuwid, kapag ka nagbago ang liderato, edi maaari niya na rin baguhin yung mga chairman ng mga komite. Kaya hindi tayo nagtataka. Ang unang-unang pinatalsik sa mga komite, si Senator Rodante Marcoleta. Sa panahon ng ating administrasyon nito, ewan ko, no? Kayo po, mga ka-reaksyon, ano pong iniisip nyo? Marereact nyo kung gayan tayong mamamayang Pilipino. Isipin mo, nung nasa Congress po ito si Senador Marcoleta, ano pong ginawa na ng mga ibang congressman? Laban sa isa, siya lang mag-isa. Pinaglalaban niya talaga ang para sa kanyang tama. Alam naman ng taong bayan na siya talaga ay tama. At alam naman ng taong bayan na ang mga congress doon ay mali. Di ba? Oh. Ngayon, dito rin sa Senado, pinagkaisahan din ba o hindi? Tanong natin yan.
Di ba? Isipin mo, wala siya. Anong ginawa? Tinanggal kagad? Oh, di maganda po ang nangyayari para sa akin. Palagay niyo po, merong bang kalokohan nangyayari dito sa loob ng Senado? Ano sa tingin nyo, mga ka-reaction? I-comment nyo lang po sa comment section. Hindi ba obvious? Obvious May na niluluto. obvious. Di nyo ba naaamoy? Kung kailan itong si Sara Diskaya, ang mag-asawang Diskaya, kumakanta na, nagkakaroon na ng kabuluhan yung investigasyon, na kung saan nung mga unang linggo, sinasabihan yung wala namang katuturan yung investigasyon ni Senator Rodante Marcoleta. Ngayon na kumakanta na, unti-unti nang sinisiwalat, unti-unti nang pinasisilip ang liwanag ng pag-asa at ng katotohanan, bigla niyong papalitan. Alam nyo, sabi ng mga taga-suporta ng mga senador na nagkampihan, tama lang yan, patalsikin si Marcoleta, napakahina ng investigasyon. Paano nyo masasabing mahina? Eto ngang si Wawaw Builders at yung mag-asawang Diskaya kanina sa hearing ng Kongreso, hindi dumalo. Hindi sila dumalo. Nagdahilan na si Wawaw Builders. Pati yung Diskaya, tumangging dumalo sa hearing na yan. Alam nyo kung bakit? Si Senator Rodante Marcoleta lang po ang nakapagkumbinse sa mga yan para kumanta na. Dahil nakipag-deal si Senator Rodante Marcoleta sa mga yan. Tapos sasabihin nyo ngayon na walang katuturan? Sasabihin nyo ngayon na napakahinang investigasyon? Samantalang yung ipinalit nyo dyan sa Senate Blue Ribbon Committee bilang chairman, siya lang naman yung nasa privilege speech niya ni hindi mapangalanan yung 67 na congressman. Sinabi niya lang na may sangkot pong 67 na congressman. Privilege speech yun. Pag sinabing privilege speech, pwede mong sabihin lahat. Mag-name drop ka doon. Wala kang kaso dyan. Privilege speech yan eh. Takot. Sinabi lang na may 67 congressman. Yun na yun. Yun na yung malakas sa inyo. Samantalang itong si Senator Marcoleta, napaamin mismo yung isa sa mga may sala. So yun, no? Alam nyo na kung ano re-reactionan niya. Alam nyo na, kung may naamoy tayo diyan sa Senado, alam nyo na, pinapaikot na lang tayo ng mga senador na yan, no? Kung sino man ngayon ang nasa taas. Di ba? Pinapaikot na lang ng mga senador ang taong bayan. No? Pero si Senador Marcoleta, ayan, tsaka si Senador Bato, ay salute. Talagang solid po kayo. Nasa katotohanan kayo. Hindi namin kayo pagpapalit kahit hahabol pa kayo ng presidente o vice president, Senador Marcoleta. Boboto namin po kayo ng mga taong bayan. Kahit humabol po kayo. 100% panalo po kayo. Anyway, sagot ng taong bayan. Salute. Maraming salamat.